Magandang gabi mga kabulgar, simulan natin ang balitaan ngayong Biyernes. Trump iginiit na babawiin ang uranium ng Iran. Peace talks bigo pa rin. Nananatiling matigas ang magkatunggaling posisyon ng Estados Unidos at Iran hinggil sa stockpile ng uranium ng Tehran at sa control ng Strait of Hormuz. Dahil dito, malabo pa rin magbunga ang mga negosasyong pinagmumunahan ng Pakistan upang wakasan ang labanan. Inihayag ni US President Donald Trump na babawiin ng Amerika ang mga highly enriched uranium ng Iran na pinapaniwalaan ng Washington na gagamitin sa paggawa ng nuclear weapon. Itinanggi naman ito ng Iran at sinabing para sa mapayapang layunin ang kanilang supply. Sa kabilang banda, bago pa man ang naging pahayag ni Trump, naglabas na ng direktiba ang Supreme Leader ng Iran na si Khamenei na nagbabawal na ilabas ng bansa ang kanilang uranium ayon sa mga ulat. Radio broadcaster sa Malidegaw, Bangsamoro, patay sa pamamaril. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Patay ang isang lokal na radyo komentarista sa pamamaril sa bayan ng Malidegaw, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM, nitong Huwebes, Mayo 21. Binaril at napatay sa harap ng kanyang asawa si Nestor Teting Micator, 45 anyos, isang news anchor ng DMP Radio at miyembro ng Lupong Pambarangay. Nangyari ang insidente bandang alas 7 ng gabi sa harap ng Barangay Hall Fort Picket sa bayan ng Malidegaw. Ayon kay Police Captain Vilma Dimaraw, binaril sa ulo si Micator ng isang suspect na agad tumakas sakay ng motorsiklo kasamang isang kasabwat. Mariing kinundi na ng pamunuan ng DMP Radio ang pagpaslang at nanawagan ng agarang hustisya para sa katotohanan at kaligtasan ng mga manggagawa sa media. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Nagbubulgar, Brian Kitson. PNP nagpakalat na ng tracker teams upang maaresto si Senator Bato de la Rosa. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Janelle Belmonte. Sa inilabas pahayag ng Philippine National Police nitong Biyernes, Mayo 21, kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. na nakikipag-ugnayan na sila sa DOJ at NBI upang mahanap at maisidbi ang arrest warrant laban kay De La Rosa. If we can imagine yung paggastos natin, utilize the resources in the conduct of manhunt, in the implementation of warrant of arrest, and other police operation to implement that, it involves a lot of resources. Ayon kay Nartates, ipatutupad ng PNP ang warrant ng professional at walang political bias. Pinaigting umano nila ang intelligence monitoring sa lahat ng posibleng exit points, kabilang ang tinatawag na sovereign backdoor kaugnay ng posibleng lokasyon ni De La Rosa. Ayon pa kay Nartates, batay sa koordinasyon nila sa Bureau of Immigration, wala umanong record ng paglabas ng bansa sa De La Rosa hanggang nitong Huwebes. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Naitalang bagong kaso ng HIV sa first quarter ng taon umabot sa 4,600. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Jenny Albason. Batay sa pinakahuling datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, umabot sa 4,633 na bagong HIV cases ang naitala mula Enero hanggang Marso, 7% mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabuuang bilang, 1,104 o 24% ng mga pasyente ang may advanced HIV na nang madiagnose. Nanguna ang National Capital Region sa may pinakamataas na bilang ng HIV infections na may 989 na kaso, sinundan ng Calabarzon na may 808, Central Luzon na may 551, Sac-Sargent na may 277, at Davao Region na may 263 na kaso. Nagbubulgar, Jenny Albason. At ngayon, puntahan naman natin si Miguel para sa Boses ng Bayan. Sa kabila ng mga sakit na kumakalat sa bansa, mahalagang marinig ang boses ng bayan. Magandang araw mga kabulgar. Ako si Miguel Banaga. Samahan niyo akong pakinggan ng boses ng bayan. Ay, nasa pag-iingat anak. At saka ako'y nag-drug test madalas kasi tatakot din ako. Marami na rin kasi sa probinsya. Iwas-iwasan kasi sa sa pagkuha ng mga babae sa gilid-gilid. Yun, tapos pag magaganong kayo, may kondo. Alarming siya kasi yun nga, maraming kabataan din na gumagawa, walang safe sex. So, kailangan pa rin talaga ng sex education tsaka practice safe sex.
At yan ang mga boses na nakakalap natin ngayong araw, nagbubulgar, Miguel Banaag. Dream come true to reality ang binahagi ni Mika de la Cruz sa kanyang Instagram post. Mula sa childhood stories to dream come true na ni Mika de la Cruz, ang pagbisita nila ng kanyang asawa na si Nash Aguas sa napakagandang lungsod ng Innsbruck, Austria. Sa isang nakakakilig na short video na ipinost ni Mika, ipinasilip ng dating Going Bulilit stars ang kanilang sweet moments sa harap ng sikat na Golden Roof or Goldenest Daco landmark. Maririnig sa video ang masayang tugtog sa kalsada habang sweet na nagre-record ng selfie video ang dalawa na nauwi pa sa isang matamis na halik ni Mika sa pisngi ng kanyang mister. Bukod sa pagpapakita kay Nash ng kinalakihan niyang kultura, nagsilbi rin itong isang pambihirang reunion dahil matapos ng 9 na taon, sa wakas ay muling nakasama ni Mika ang kanyang pamilya sa Austria. Umuulan naman ang suporta mula sa mga tagapaghanga na labis na natutuwa sa mag-asawa na patuloy na pinatutunayan na mula sa pagiging child stars hanggang sa pag-iisang dibdib ay solid na solid pa rin ang kanilang pagmamahalan. Netflix inilabas na official trailer ng Season 2 ng Avatar, The Last Airbender. Para sa boss na katotohanan, narito si Mary Rose Ontario. Kaabang-abangang Season 2 ng Avatar The Last Airbender na isang live adaptation na base sa animated series na Nickelodeon. Mapapanood muli si Gordon Cormier na gaganap bilang si Aang kasama ang ilang mga aktor na sina Ian Owsley at Dallas Liu. Nakatakda namang ilabas ng Netflix ang Season 2 at mapapanood sa darating na June 25, 2026. Nagbubulgar, Mary Rose Ontario. NASCAR racer na si Kyle Busch pumanaw na. Para sa boss ng katotohanan, narito si Miguel Banaag. Yumao na ang two-time NASCAR Cup champion at isa sa mga itinuturing na greatest driver sa si Kyle Busch sa edad na 41 itong Biyernes. Ayon sa pamilya ni Busch at pamunuan ng NASCAR, dinala si Kyle sa isang ospital dahil umano sa severe illness. Ngunit hindi na nagdagdag pa ng impormasyon tungkol sa cause of death ang pamilya ng race car driver. Nag-iwan si Busch ng kasaysayan dahil sa kanyang 234 victories mula sa 3 NASCAR National Series at ang kanyang championship noong 2015 at 2019. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Tingin mo ba it's about time na i-consider ng pamahalaan tsaka ng Department of Education na isama sa curriculum ang sex education para maiwasan yung ano, 'di ba? Yung katulad ng pagtaas ng kaso ng HIV. I think it's about time kasi nga like sa states pa lang, 'di ba? They're prioritizing that sex education para nga iwas sa mga sakit na nakakahawa. Tapos, syempre, unexpected pregnancy din. Tama, part yan dyan no? Oo, sa sex education, yung parang pag-control ng pamilya. Family planning. Correct. Pero Michelle, kailangan din kasi natin siguro i-consider na ang Pilipinas is a widely Catholic, majority Catholic country. So baka magalit ang mga conservative saka ang simbahan. Siguro kailangan lang talaga mag-usap yung gobyerno saka mga namumuno ng simbahan para tingnan natin kung anong pagkakasunduan nila, no? Pagkakasunduan nila. Para nga lang iwas lang tayo sa sakit, saka syempre to educate yung mga bata na kung ano yung safe. O kasi hindi rin talaga natin matatanggi na every year, tumataas ang datos ng unwanted pregnancies, yes. ng sakit ng HIV. So I think it's really about time na pagtuunan ng pansin. Saka anti-abortion tayo. Yes. So I think that would help too. Prevention Yeah. is better than cure. Michelle, birthday celebration ng daughter mo tomorrow. Yan ang pagkakaba natin ngayong weekend. Sobrang busy. Oo, so ang mga kabulgar kaya natin, ano kayang gagawin nyo ngayong weekend? Happy weekend! Happy weekend, everyone! At yan ang mga boses na nangibabaw ngayong araw na ito. Ako si Michelle Season Tolentino at para sa iba pang mga balita, tumutok lang sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari rin kayong bumisita sa aming mga social media accounts. Ako si Tonce Edanyo. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.